Have a good day ang pag-uusap. Hi, I'm John Michael Abonales, Section 1 ERB02. Natin ngayon ng aking napili mapatungkol sa homicide o pagkitil ng buhay. Ang buhay ng tao ay tinuturing na pinakapayak at pinakapangunahing karapatan ng bawat nilalang. Subalit sa kabila nito, nananatiling hamon sa lipunan ang krimen ng homicide o pagkitil ng buhay. Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang homicide ay tumutukoy sa pagpatay ng isang tao ng kanyang kapwa ng walang qualifying circumstances na magpapasok dito sa kategorya ng murder. Hindi maitatanggi na malalim ang sugat na idinudulot ng ganitong krimen. Hindi lamang sa biktima kundi maging sa kanyang pamilya, kaibigan at sa lipunan. Sa isang iglap, mawawala ang isang buhay at sa kasabay nito, nagbubunga ng dalamhati, takot at kawalan ng seguridad sa komunidad. Iba-iba ang dahilan kung bakit nagaganap ang homicide. Maaaring bunga ito ng matinding alitan, silos, personal na galit o maging resulta ng kapabayaan gaya ng reckless driving. May mga pagkakataong dala lamang ng init ng damdamin o bugso ng emosyon ang akto ng pagpatay. Subalit, hindi ito binubura ang katotohanan ng isang buhay ay nawala na. Sa Pilipinas, mahigpit ang kaparusahan para sa mga napatunayang nagkasala ng homicide. Alinsunod sa batas, ang sino mang magpatunay na magkasala ay maaring patawan ng reclusion temporal 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong. Ito ay nagsisilbing paalala ang buhay ng tao ay hindi maaring ipagwalang bahala. Sa legal na usapin, ang homicide ay sumasailalim din sa mga malalalim na suliranin ng lipunan. Ang kakulangan sa edukasyon, kahirapan, bisyo at lumalalang kultura ng karahasan. Dahil dito hindi sapat na parusahan lamang ang nagkasala. Kinakailangan ding lumikha ng mga hakbang para maiwasan ang paglaganap ng ganitong uri ng krimen. Mahalaga ang magkaroon ng epektong law enforcement, aktibong pakikilahok ng mga komunidad at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng pamilya ng paglaganap ng kapayapaan. Sa ganitong paraan, may iwasan ang mga alitan na uuwi sa trahedya at papalagaan ang karapatan ng bawat isa na mabuhay ng payapa at ligtas. Sa huli, ang homicide ay hindi lamang bilang sa estadistika, kundi mga totoong buhay na nawala at mga pamilyang nagdurusa. Ang bawat kaso ng pagkitil ng buhay ay paalala ng kapayapaan at paggalang sa dangal ng tao ay hindi dapat isantabi. Ang hamon para sa atin maging katuwang sa pagpananatili ng hustisya, kaligtasan at respeto sa pinakamahalagang yaman ng lipunan, ang buhay ng tao.